so bright, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Unya, doon na may debate karon no nga naka-schedule na to nga bahin na ning sa CFD o sa Seventh Day Adventist. Ang tema ni ini nga hotline na to sa hotline. Hotline na to na pero sa to. Sa DXDR ba no? Sa DXDR. Daghan po. Okay, DXDR hotline na to nga 09. sa taban si ikaw man ba? Sa ikaw no hotline na to sa. Ato na ikaw niya ang hotline. Sorry. No, doon ay debate karon dayon sa dili pa pagsugol ng debate atong itimbaya ang ato ang technical side nga si Sir Danny Luod og sa tanan nga naa diri karon labi na gyud sa guard no sa RMN DXDR unya magtimbaya ta matag usa no ayhan ato pagasugdan ning ato ang debate atong oras alauna city sa kahaponon karong adlaw sa April 30 no to 2017 hapit na gyud mag-Mayo walang pas-pas panahon ato ihatag sa pagtimbaya ni Brother Mitchell Bendelio sa Seventh Day Adventist. Maayong hapon kanatong tanan mga kaigsonan ug mga kagalaan kutong sumabot sa pagtingo kini ning igsoon ni Galas kanginan Brother Mitchell Bendelio sa Sangka sa Katarungan magapanimbaya kaninyo sa maayong hapon o hinaot nga ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Okay, ito ihatag ni Brother Selbert Dondoyano sa Catholic Faith Defender alang siyang pagtimbaya. Okay, salamat Brad Nicolay, Brad Mitch, Brad Sani Porlas na adiri atong primerong bisita ko nato sa CFT si Tatay, may hapon tay Brad Ronnie Castañares, former Pentecostal pastor, si Brad Danny sa kuan sa technical side og atong pagyukbo sab sa atong manager nga si Edgar Dugumo, no? I hope murag wala siguro si Brad, si manager Edgar. Okay, kana lang, salamat. Ito yatag ni Brother Ronnie Castañares, kanhi Pentecostal pastor nga nagkatoliko na alang siyang timbaya. Maayong hapon sa itong mga pinanggang tigpaminaw nini nato ang makusog nga istasyon sa DXDR 98.1. Kaning inyong bus nga lagad si Brother Ronnie Castañares, may kauban kanyo sa pila lamang ka gutdo ug maayong hapon kanatong tanan. Okay, salamat brother. Then ato ihatag ni Brother Sunny Polas. Okay, ni Brother Kuan Ingkol.
no, Brother Igol, sa Kingdom of God. Mayong hapon na to din sa DXDR sa Tangkas Katarungan kung inon man sa mga opisyalis sa DXDR. Mayong hapon na itong tanan. Okay, salamat kayo sa mga nagkadaya nga mga pagtimbaya, no? Okay, ang ato ang basahon ako ang Hotline. tema nga Hotline sa labo. hotline, no? Atong ihatag dayon hotline Awang kang ngayon. sa DXDR. 09. Sa tubad, ikaw daw ba may mukuha? Wala po ba ko ulit? Wala ko ba kung no? Okay, kadyota ha? Hotline, ipanhan sa akin. Hotline sa DXDR. Ang hotline na to sa DXDR, hotline number is 0932-651-7088. 651. 0932-651-7088. Okay, mula itong DXDR hotline number. Okay, ang tema na to na pag-iskutan karong adlaw, no, April 30, 2017, ang pagdebate sa Arimen DXDR sangka sa katarungan. Ang proposition nga pamatud-an nga wala na magdili si Kristo sa pagkaon og baboy og dugo sa bag-ong kasabutan. Ang affirmative side niini mao ang side sa Catholic Pretender Brother Silbert Dondoyano, ug ang negative side si Brother Mitchell Bendilio sa Seventh-day Adventist Church nga usa ka evangelist. Usa ka barog ang affirmative, dunay 10 minutos, then dunay mga 5 minutos sa pagpangutana. Doon na po'y barog ang negative 10 minutos o pangutan-on siya. Ngadto sa ang affirmative, mangutana niya og 5 minutos. Doon ay mga summary nga tag 5 minutos ang matag usa. No, then ang kabalaon niya ni mao na gihapon ang atong ginaisgutan nga sa dili pa sa pagtubag, doon ay kanaang itawag nato nga paaboto, no, mahuman ang pagpangutana ay tubagon. No, dili mo sapaw samtang nitubag pa sa pangutana. Then doon natay timekeeper, no, si Brother Ronnie Castañares alang sa kuhan nga dili mo lapas og 50 segundos, no, okay ra ang pagpangutana. No, then doon ay mga objection i-address sa moderator, then tahoron ang moderator, no, then isgutan lamang ang pagpangutana dinha sa tema, no. Yan ko'y pahibalo po diri nga walang personalan, no, trabaho lang, wala nga atong sundon ang balaod aron sa ingunyana makapot nato ang kalinaw sa maong diskusyon. Okay, ako ihatag sa dili na paglangan ni Brother Silbert Dondoyano sa iyang pagpamatuod, isip affirmative. Salamat, Brad Nick. Ako sa musahon ng tema, no, nga atong ipabaro. Pamatud-an nga wala na magdili si Kristo sa pagkaon og baboy ug dugo sa bag-ong kasabutan. So naka-focus ta, naka-sintro ta karon sa bag-ong kasabutan. Ang akong kaatbang kung maputlo siya daang kasabutan sa pagdili, medyo ako nang ipasidaan-daan niya nga dili na mo tunong sa atong gidebatihan. Dili na to supakon nga sa daang kasabutan kanang baboy gidili gyud na kay giisip na nga mahugaw. Hasta nang dugo gidili kuna sa pagkaon kay mao na gisimbolos kinabuhi. Ang mga tulingan na nasa Levitico 11, Deuteronomio 14, Genesis 9, text nga to sa 4. Organic sa bagong kasabutan kanang dugo ila pa nang gibawal sa Council of Jerusalem, pero dili na ingon nga gibasis pagtulunan ni Kristo, kundi temporal nila to nga disciplinary law kay wala man nila hutdatanan pag wala diretso sa bago pang simbahan. Kutloon sa nako ang footnote sa Buhat 11:27 sa Katilingbanong Biblia sa Katoliko. Kay ang akong higala sa iyang mga tulumanon, ako maging matikdan nga kadtong mga temporal practices sa unang iglesia nga ila pang i-apil ng Jewish custom pero wala na i-apil sa pagtulunan, nasayod ko nga kudloon gyapon na sa atbag sa atong Buhat 15:29. O atong ipasidaan-daan mo ani gitudlo sa Katoliko, no, sa iyang footnote Buhat 11:27. Ang mga pangulo sa Kristiyanong katilingban gitawag aning paagiha nga nagsunod sa kustumbre sa mga Hudyo. So mao na nga di katingala nga si Kristo magrespeto kadlong Sabado. Ang mga apostol magrespeto sa adlong Sabado.
Pero wala tayong mabasa nga nanudlo sila, si Kristo ug mga apostol nga ipadayon ng Sabado o kanang dugo ipadayon gihapon pagdili. Sa temporal nila nga kanang pagdili, of course kanang dugo ila nang gidili gihapon. Oh, o manggaling nga mga ang atong mga igsong iglesia ni Kristo o saksi ni Jehova gadili sila ana. Pero sa pagtulon-an sa bag-ong kasabutan, wala na. Wa gyud koy mabasa sa Biblia, wa tay mabasa sa Biblia nga si Kristo nanudlo nga dili gihapon ipakaon ng dugo. Niya kay Kristiyano man kata. So kung magisgot ita Kristyanismo, dapat atong mga pagtulon-an nakabase gyud sa gipanudlo ni Kristo. So kung wala na itulo ni Kristo, dili na Kristyanismo. Gawas atong mga divine law o moral law, natural law nga giapil gihapon ni Kristo para sa anang dili ng panapaw, dili ng pangawat. Oh, na. Pero kanang mga balaod nga dili siya moral, dili siya divine, seremonya lang, ma-apply dayon nato ang gahom sa simbahan kanang binding and loosing. Ang inyong idili diri syuta, idili na po sa langit. Sa to pa pwede magusog-usog ang simbahan when it comes to disciplinary rule. Kanang pagdili sa pagkaog dugo, disciplinary rule na. Nganuan, kay dili na eternal law. Pruiba na to example ana Levitico 10:18 nga bisan gali sa daan nay panahon nga kanon nila ng dugo. Levitico 10:18. Unya sa pagtulon-an laging Katoliko nga sa bag-o pa ang iglesia, dili man automatic na ma-bright dayon mga sakop sa iglesia. Unya nabatasan man pud nila ng unsay mga practices nga Hudiyo mo nang ila pa nang i-apply. Pero timan-an nato na lahi nang nabatasan og pagtulon-an. Okay, si Kristo gani magbantay magpista. Iyang girespeto man ang pista nga dili naman na requirement sa Christianity. Colosas 2:14 nga 2:17. Di ba? Pag-respect lang, pero wa na magpasabot nga ipadayon yun, no? Kana mga ceremonial law. Kay sa buhat 13:39, dili man kuno ta matarungon sa balaod ni Moses, buot pasabot sa daang kasabutan. Matarungon ta sa balaod ni Kristo. Boy na basahon lang po ni Marcos 7:18-23, kay naa dinhi ang kasentro ang pagtulon-an ni Kristo mahitungod sa bagong kasabutan. Matod pa niya dire Marcos 7:18-23, ang inyong panabot sama ra sa uban. Wala ba di kamo makasabot bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. O na pagtulon-an ni Kristo. Pero sa daang pagtulon-an, tagadsa kay unsay dili makahugaw nga naman yung makahugaw baboy isda ulang imbes o mao na. Pero sa pagtulon-an ni Kristo dili ingon ana unsay ang giingon, wala ba di kamo makasabot bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Kay ang pagkaon dili man mosulod sa iyang kasing-kasing kundi ngadto sa iyang tiyan ug unya mugula usab gikan sa lawas. Sa pagsulti ni Hesus niini, iyang gipahayag nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. So wa na siya magdili-dili. Ang importante kuno kanang gikan sa sulod nga maayo ka, dili nang unsay imong kanon kay imo ra man ang kalibang. Kay bisan pag di ka og baboy isdang ula himbes, di man na garantiya nga mamatarong ka. Unya ang pagtulon-an ni Kristo mahitungod mas pagkamatarong. Nga matud pa sa Hebrews 3:9, dili na makatabang ang tulumanon mahitungod sa kalanon. Mahitungod sa ginghirian ni Kristo sa panglimbasog natong mamatarong ta, no? Hebrewanon 3:9. Matud pa sa gasulat ana nga dili na makatabang ng pagtulon-an. May siguro basahon na to sa Hebrewanon 13 bersikulo 9, no? Mao ni ang atong babasa. Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulon-an nga makapatipas kaninyo gikan sa matarong agianan. Maayo gayud nga malig-o ang atong kalag pinagi sa grasya sa Dios ug dili pinagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon. Kay ang maong tulumanon wala makatabang sa nagtuman niini. Mao na to kung giingon ba nga sa pagtulon-an ni Kristo di makatabang ang tulumanon mahitungod sa kalanon nga naman. Kay bisan pag di ka magkaog baboy, isdang wala himbis di na garantiya nga maay kag batasan. Kina may dili mo kaog baboy nga maot man gyapon batasan. Mao nang wala makasentro si Kristo anang pagtulon-an mahitungod sa kalanon. O isa pa, ceremonial manggunang pagdili ana, dili man na moral. Okay, sa 20 naa dinhi nakasentro ang pagtulon-an ni Kristo. O may padayon siya sa pag-ingon, ang makahugaw sa tao mao kadtong mugulak kaniya. Kay gikan sa kasing-kasing ang tao makahuna-huna og dautan, makahimog sa lawayong pagpakigilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, pagpanlimbong, kalaway, kasina,
pangdaot sa uban, pagka mapahitason o kabuang. Wa na gyud baboy diri isda walay imbis nga mahugaw gyapon ka. Ang makapahugaw, makapasad-an gyud sa tao, matud pa niya kanang gikan sulod, kanang maot nga makapatasan. Kining tanan nagagikan sa sulod sa tao ug moay nakahugaw kaniya. So mao na. Dayon puna nato ni sa Mateo 15 kay nangasuko ra ba tong mga Pariseo? Pariseo ba to? Sa gitudlo ni Kristo nga nagpasabot nga mahimong kanon na tanan. Mateo 15:10 hangtod sa 12. Unya gipaduol ni Hesus ang mga tawo ngadto kaniya ug miingon siya kanila, pamati kamo og sabtan ninyo kini, dili ang mosulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya, kundi ang mugula sa iyang baba. Oh, pero unsay sumpay naa diri. Unya miduol kaniya ang mga tinun-an og miingon, nasayod ka ba nga naglagot ang mga Pariseo tungod sa imong gisulti? Di ka maglagot ana nga unsay dili makahugaw, makaon kag baboy mahugaw mo kana. Kay mo naman na ilang dustumbre nga gibawal mo na nila. Munang nasuko silang Kristo. Nasuko silang Kristo mo na nga pagtulon ani Kristo wa na ginailabot ng tuluman mo mahitungod sa klanon. Unya mo po na gisunod sa gitudlo ni Pablo sa 1 Corinto kapitulo 10 ato ning basahon. 1 Corinto kapitulo 10. 25 ngadto 27. Makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Akong nabantayan katong subadista dito sa merkado, ga tanaw-tanaw man, namili man. Baboy likay siya kay bawal. Pero pagtulo ng Kristiyano, basis gitudlo ni Pablo kay mo po ni gitudlo ni Kristo nga wa nay gidili sa pagkaon sa mga teksto nga atong gibasa. Mo nang niingon dinhi si Pablo, makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Kay sumala sa giingon sa kasulatan ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini iya sa Ginoo. Kung ang dili magtotoo mo dapit kaninyo sa pagpangaon ug mihukom sa pagkuyog kaniya, kaon sa idulot kaninyo ug ayaw pagpangutana tungod sa konsensya. Sumaw ni pagtulod ng Kristiyano, niya gibasi. Nindot ning gisulti ni Pablo kay doon naman gibasihan katong tulo ni Kristo. Nga dili na makahugaw ng isulod sa baba. Pero katong sa Council of Jerusalem, base to sa daang tugon mo nang mahimong i-abrogate to sa Binding and Loosing Authority. Okay, excuse me no, napay 1 minute na lang no, nabilin. Dapa? Okay, binako ko muna. So, mao na mga tinahod nga tipaminaw. Unya, ato lang yung bantayan ha, nga importante kaayo ang authority sa iglesia. Kana bang ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. No? Kay si Kristo mo man na iyang gibuhat, binding and loosing. Death penalty ang makalapas sa aloy papahulay sa daan, bato na hangtod mamatay, pero giluwagan na ni Kristo. Sa ito pa, ang naghupot sa authority, pwede makalugak o kanang mga lagda. Unya kanang pagdili sa pagkaog dili man tudlo ni Kristo sa bagong kasabutan gani yang ipakaon niyang dugo sa San Juan 6. 10 minutes. Mo na nga mahimong i-abrogate na sa iglesia gitukod ni Kristo. Unya mga obispo man base sa history ang nakasunod sa katungdanan ni sa mga apostol, mao na nga kung dili mo tuo si Brad Mitchell anang gihukman sa mga obispo, dili siya masinulon doon sa Biblia. Okay, natapos na ang panahon no sa pag-affirmative sa affirmative side nga doon ay 10 minutos natapos na. Atong ihatag sa negative side si Brother Mitchell Benilio na doon ay 5 minutos sa pagpangutana ngadto sa affirmative side. Okay, magsugod na ang pagpangutana, Brother Mitchell. Ang unang pangutana nako, Mr. Veritas, ang imong tema, pamatod animong wala gidili ni Kristo ang pagkaon og baboy og dugo. Sumala sa bagong kasabutan. Kini bang topiko kay sumala man ni sa Biblia? Naa ba kay teksto nga nag-ingon si Kristo nga wa niya gidili ang pagkaog dugo o baboy sa bagong kasabutan? Pwede ba imong ihatag ang bersikulo nga mabasa nga si Kristo nagdili wa na nagdili sa pagkaog baboy dugo? Tubag. Sa dagda sa bayong pangisip Brad Mitch. Excuse me. Objection, Mr. Moderator. Okay, wala ko nangutana unsay ilhanan sa mayong pangisip. Ang akong pangutana bersikulo. Kay sumala man sa Biblia god.
Ang akong pangutana naabay teksto. Kay haron mo barog na naaning tekst naaning biktima ha. Sumala man sa Biblia, di man ni sumala sa may punisip. Excuse me, mo na akong pangutana. Okay. Naabay bersikulo teksto nga mabasa ning timaha. Naa or wala? Ay, so, moderator, no, Okay, unethical, wapagay ko kahuman, nakaingon na siya nga wala matunong ang akong istorya. Oo. Sumalagod si Nehemias 8:8 apil ang masabot, dili litra por litra ang tanan. Kabaros Bardmin sila na, kay kung litra por litra ang tanan, adita mo tong ilinuat, kay Omanas Biblia. Sunod pangutana. Okay, Kung uyon ka nga kining imong tema, wa dahil ni bersikulo. Wa dahil ni mabasa sa teksto. Sa akong giingon Okay, kaganina, ang tubag ni Brother Silbert. sa akong giingon kaganina, Bradmates, nga si Kristo wala magtudlo diri sa Biblia nga dili gihapon ipakaw ng baboy ug dugo. Klaro na kay na. Kay ug moingon kag nagtudlo siya, mangutan naman pug kun nimo Sunod pangutana. Asa man mabasa sa excuse me, 50 seconds lang. Amot ang atong time pero nagbaton ba ni? Ang tubag, excuse me, ang tubag sunod lang sa 50 seconds. Busa, ikaw Mr. Timekeeper, ayo ipakita nimo pagka timekeeper. Okay, sunod pa ko tana. Reaction moderator. Wala pa gani sige pakitang orasan diha. Kunya wala siya magtahod sa timekeeper. Mao magani. Ang timekeeper isulti og lapas na wala kay subo ang iyang tumusupre ng 50 minuto, 50 segundos. Okay, sunod pa ko tana. Sunod pa ko tana. Kay matod pa nimo. Klaro nga wala na gitudlo ni Kristo. Wala na gidili ni Kristo ang pagkaubabig dugo. Asa may basa sa bersikulo sa Biblia nga wala na gitudlo ni Kristo. Pagkaklaro ana, dapat nga wala siya magtudlo nga gidili gihapon na, naklaro na. Ang pangutana kanang pagingon nimo nga gidili niya wala na gadili si Kristo pagkaubabig dugo. Mabasa sa Biblia dili. Kay wala man siya magdili, but pasabot niya gibawa. Mabasa ba Mr. Moderator, wa ko nang utanag labay mabasa. Ang akong wa ko nagingon niya nga pagka walay mabasa, klaro na. Naabay mabasa kining tema niya nga wala nagidili ni Kristo ang pagkaon og baboy og dugo. Kay sumala man sa Biblia. O magdebate lang tayo sumala sa atong katarungan, wa ni hinungdan. Ang pangutana, sumala sa Biblia, mabasa ba nga wala nagidili ni Kristo ang pagkaog baboy og dugo? Sa bagong kasabutan, mabasa dili. Okay, Brother Mitch, atong pamoton si Brother Silbert. Si Brad Mitchell, kahibalo siya sa role sa argumentation and debate, nga duha na kaklase, explicit o implicit. Diba, ang iyang ipangita, explicit statement nga mabasa gining nasa tema. Dili ka na maghimog kag tema, dili mo na litra por litra mao gituwa dito sa Biblia. Sama Sigwito sabot. Wala pala kabuk sigwito. Ay, so mapapog kahuman. Goy, ano yan, igawas ng taktikas debate. Kung dili maayo. Excuse me, Mr. Moderator, isli na timekeeper line. Wala ka pangso ng timekeeper. Pero, wala pa kabuk sigwito sa iyong tubag. wala akong gihapan. Sige, Pastil lang. Okay. Pastil lang. 20. Okay, pila lang kami na ito nabili? 50 seconds. Paano na? Sunod pa ko tana. Ako, Taysa, muhangyo lang ko ni Brad Silva nga. Okay, di pa ko Hindi tana. ko tatamo gamit. Dili akong pangutana. Tubaga, kay kini nga itong tema Mr. Veritas, dili nilang tugi sa atong katarungan. Mauli. Ang tugi sumalas Biblia. Maulagi. Ang pamatuod ka sumalas Biblia. Maulagi. Pangutana, naabay bersikulo nga basa sa Biblia nga wala nagidili ni Kristo ang pagkaubabig dugo. Nawala. Explicitly wala. Pero Okay, salamat. mabasa, masabot, Sige, sorry. nga wala gidili ni Kristo. Kaya wa man siya magsulti. Kaya nga ako man po na ipangutanan ni mo unya nga asa mabasa nga si Kristo nag-ingon nga dili gihapon pagkaon. Implicit kaysa rules sa argumentation and debate, kung masabot daw hato na. Kaya wa man siya magdili sa ato pa, wala na magdili. Sunod pangutana. Okay. Okay. Pag ingon nimong sumala sa Biblia, wala nagidili ni Kristo ang pagkaubabig dugo. Oo. Sumalas mabasa nimo, sumalas imong pagsabot. Apil ba nang masabot? Nehemias 8:8, aman giingon nga tanan litra por litra. Kung litra por litra na di katuan si Illinois kay di mabasa ang ngalan ni Illinois sa Biblia. Buot ba nimo ipasabot si Nehemias pag ingon niya sa Nehemias 8:8 ang ipasabot niya nga pwede nang kanon ang baboy dugo, sumalas imong pagsabot karon? Kay wa man gidili ni Kristo. Asa mabasa sa Biblia nga wala gidili ni Kristo ang pagkababoy? Asa mabasa? Mao biya nang Asa mabasa? Kaya wala man siya Asa mabasa? Okay, mabas. Tapos ng 5 minutes. Okay, salamat kayo. Tapos na ang oras sa Salamat kayo. pagpangutana. No? Ito yung hatang Brother Mitchell sa iyang pagbarog sa negative sa 10 minutos. Igsoon ang akong katbang kamay pagkasaysay yun. Ang pagtuon niya madala tas explanation ni amatay timagod. Unsay tema? Pamatud-an ko nga di wala
nga wala na nagdili si Kristo sa pagkaon og baboy og dugo sa bag-ong kasabutan. Sumala sa Biblia og referensya pa. Mo na yung giingon. Pero sa diyang referensya kay mugamit og Katoliko, that is impartial. Kay Katoliko na. Pero niya pamatuod man gud eh. O niya siya, pangutanon tikaw, naabay mabasa si Kristo katudlo. Di man ko kapamatuod, wala mo ko kapamatuod. Ang negatibo sa debate, tighiling sa gipabarog sa afirmatibo. Di ko niya mapangutana karon. Asa mabasa si Kristo nagtudlo nga, dili pa kaong dugo, di na akong burden. Iya na. Kay puro na lang midiri afirmative, pamatuod siya, pamatuod ko, di ba debate? Betorang mo siya makapunto siya na. Ako negatibo, siya ay afirmatibo. O siya yung ipa-affirm. Pamatudan ko na wala na nagdili si Kristo sa pagkaon og baboy og dugo. So, sa bagong kasubutan, sumala sa Biblia. Gibasang Biblia. Ang unang gibasa, Leviticus 18 na teksto. Tanawa na. Ang unang yun niya, kung ang atong kaatbang mangutanan ako sa daang tugon, violation, kay di panahon ni Kristo. Pero siya ay nagamit ang Leviticus 18. O sa ba nato nga ba ito makita na? Objection. Nato siya tungod sa pag-objection. Napahayag ko. Okay, ang akong ipahayag din na... Mr. Moderator, excuse me. Objection, Moderator. Dili ma-object niya, kaya iyan yung gibasa. Hindi masulti ako. Ito, ipatay mo tayo. Ang iyang gisulti nga, giapil na ako ni Spagbarog, gikutlo na akong Libitiko, pagpasabot nga, gidili na sa daan. Akong gi-example. Ako maingon nga, sa bagong kasabutan, Mr. Moderator, Mr. Moderator, excuse me, Mr. Sa argument sa balaod sa debate, di pwede object ang pamahayag. Dili pwede asang rule. Sa balaod sa debate, dili pwede ang objection. Pwede niya i-debate. Kana rule. Sige. Sige. Sa summary. Wa man tayo ipakita nga siya. Wala kayo sa ipakita. Dera. Sakit man yun eh. Padayon. Ipadayon tayo. Nganong atong gingon inconsistent? Ang tema bagong kasabutan, pero gamit siyang Leviticus 18. Aron pag-prove niya na ipagaon ko ng dugo. Objection, Moderator. Excuse me, Mr. Bo. Iya gihapong gikutlo. Katong pagkutlo na ko sa daan. Dili, wala o niya mga tao. Mr. Moderator. Ang akong gisulti, ako tong gikutlo. O man gingon nga dili ta pwede kakutlo sa ilang pagdili sa daan. Pero lahi tong akong pagbarog. Okay, yun lang napit sa ribata sa summary. Mao na, ako lang gihatag akong objection para mahibawan sa mga minutes. Okay. Niya na. Padayong oras. Padayong oras. Niya mga igsoon. Kami bang muhatag-tag affirmative facts o affirmative statement nga di ta kabalo mo hatag og premise magkalampurnas yuta magkandarakas nga naman kung ang akong kaatbang mo gamit og bagong daang togon that is out of context. Dili pwede kay ang tema bagong kasabutan pero siya ni gamit og Leviticus 18. Mo-object na po niron. Bisan pa kung sa objection, natagawa. Ang akong pag-istorya ni kutlo ko sa daan, nga gidili sa daan. Wa ko mag-ingon nga sa bago gidili gihapon na. Ako man ayaw, wala ang mga tao. Okay. Prank ka lang. Sunod pa ko, padayon ko. Atanawa, akong pamahayag, isige na object. Ako ni stand karon. Ako ni stand. Najot lang. Mr. Moderator, tanawa. Ato sa klarohon. Manong dili man ko ka-object? Nga valid man na akong objection. Musugot ba ka nga out of context akong giistorya. I-misrepresent akong giistorya. Bisag akong gipasabot nga gidili ang dugo sa daan. Wa ko moingon sa bago gidili gihapon. Excuse me, Mr. Moderator. Iyang katungdanan ang paglibat unya sa akong explanation karon. O lagi, pero kasamok-samok siya sa akong atong di man wa kay gipaklawa tay balaon nga. Okay, pero as a formal debate, dili gyud ko wa pa ko nakapahayag sige na ko object. Dili. May katanungan mo object. Pachang oras. Kay killing the time ni. Pachang oras. Okay, padayon lang ba? Okay. Now, karon. Nganong atong gayon nga hit and run presentation? Siya ay gauna-una gamit og Leviticus 18. Patuga magamit-gamit unya sa bagong kasabutan mong tema. Dili na consent sa rules. Dapat ay bagong kasabutan ng Leviticus 18. Di ba klaro? Anya
Niambak dayon siya sa Mateo, Marcos City. Bisag unsay nagasol musulod sa baba sa tao dili makapahugaw. Ambot lang ni Brother Benitez karon og ang ukok musulod ni siya baba, iya ba kanilam yun? Iya ba kanilam yun hangtod ang langaw, ok tipalo, talo to, tiki. Kay bisan nun sa, ang bisan nun sa that is general. Wala ko ni pangutana pa. Pero giya kong krusiksamino nani, masulay ko ni. Pero, tan-awon natin son, o sa pahayag sa ilang libro. Ni ay ang ebanghelyo nga sinulat sa kang Pedro kanunsod nga animation. Wa siya kabantay. Ang giingon sa ilang libro, ang gikaon sa Marcos City, sa ilang Biblia, di baya baboy. Unsa man. Versikulo 2 sa Marcos City. Og sa pagkakita nila nga ang pipila sa iyang mga tinun-an nangaon og pan nga hugaw og mga kamot sa ato pa walay hunaw. Natural nga mosunod tong pan di makapahugaw kay pan to dili to humba. Pero tanawa gilipat niya ang mga tao. Pero pagutanon ko niya ron, mabasa litra por litra bang sa bagong tugon dili ipagaw ng baboy. O iyan ang dawaton karon, iyan ay pangutana na basta mo pirma siya, pildi siya. Ako kung ibasa, ipabasa niya word for word. Di yun ipagaw ng baboy sa bagong tugon. Catholic Bible na. Pero kana kung mo pirma siya, na pildi siya. Show down na na. Kaya tanawon ta, ni iyang pagka nahibalog yun sa Biblia. Ha, di ba? Now, karon. Sa Marcos City, dili madawat. Kay ang ikaon pan. Maubita o to, nga sa buhat Jis, sa dihang si Apostol Pedro, gipakitaan pananawon sa tanang mga mahugang mananap dito sa Bul. Igos Pedro, dili kumukaon Ginoo. Kay wala pa ko kanakaog mahugaw suka sa pagkabata. Ang Marcos City, si Kristo si Pedro gauban. Diba? Tinaw kaya na ang argumento. Maulay katarungan. Kay kung si Kristo nanudlo pang ipakaon ng baboy o dugo sa bagong tugon sa iyang pagministeryo, di nagon mo balibad si Pedro sa gipakitang gipakita siyang pananahon. Kay sa gipakitang pananahon sa Apostol Pedro, si Kristo wala yuta dito na sa langit. Diba tinaw, buhat Jess? Maunay nigon, gawa nanudlo si Kristo nga ipakaon ng baboy ang tanang mahugaw. Kaya ang mga tinunan wala niyang isyo. Kauban ang sa Marcos City. Now, karon. Sa Marcos City, mabasa ba ang tema nga wala nagatudlo si Kristo nga dili ipakaon ng dugo o baboy? 3 minutes. Way mabasa. Okay, 3 minutes. 3 minutes. Ano niya, matod pa niya. Ang dili pagkaon o dugo, dili pagtulon ni Kristo, basig pagtulon ani siyawa. Ato ko nung basahon ang buhat 15:29. Atong basahon. Kaya di ay buhat 15:29 nagingon nga pinaagi sa giya sa Espiritu Santo kauban sa mga apostoles atong idili ang pagkaon og dugo. Unsa man dining Espiritu Santo? Mao ni ang magtudlo sa tanang kamatuoran human nga si Kristo mikayab dito sa langit. Unya, iyang gubon mas labaw na ni si Espiritu Santo ni ang katbang. Di kamo karon mga kaigsuonan. Unya, nidagan siya Hebrehanon 13:9. Ang Hebrehanon 13:9 na ba kanunon? Kanunon. Unsa may kanunon? Apil ang baboy? Asa mabasa sa Biblia? Ang baboy kanunon. Asa mabasa sa Biblia? Ang dugo kanunon. Di kaon, makaon, pero dili kanunon. Pag ingon gani sa Ginoo sa Biblia kanunon, gitugot na. Dili nagpasabot apilo ng wa gitugot. Diba? Delikado niya akong katbang. Kay basta kanunon, apitong di kanunon. Na apilo na natugaw ning tuko, talo tulahoy pan aniron. Kay mo man kauban sa baboy og dugo nga dili ipakaon kay hugaw kada sa daang tugon. Yabi siya sa bagong tugon. Mao man gani na si Pedro gipakita ang pananawon sa buhat Jis
napakanon sa mga hugaw nga mga mananap ni balibad kay wa pa nakakaon og butang mahugaw sukad sa iyang pagkabata. Di ba klaro? 1 minute na lang. 1 minute. Busa, naabay na pabarog ang akong kaatbang, wa gyud diya mo. Usa may napabarog. Ang napabarog iyang pagatarungan. Pero sumalas Biblia nga wala na nagdili si Kristo nga sa pagkaog dugo baboy. Sumalas Biblia. May pay usbon ni maning timahap, brother Brita, sumala nimo. Usalir pa ka. Pero imong among ang Biblia, di gyud ka makapamatod ani. Basig sa sunod, nanay ang basahon litra por litra nga wala gidili ni Kristo nga ipakaon ang dugo o baboy. Sa sunod. Pero sa unang barog, ang mga bersikulo ni Brother Belita Sigala, wa gyud nakapamatuod sa iyang tema. Okay, kung sumala sa Biblia lang. Brother Mitchell, ay lang inangawa kapamatuod ang mga Excuse me. Dati sa ako nang libatan. Ako ning libatan. Ako ni siya paglibat. Alang-alang kung yung nagpapatuod, negative ako. Okay. Okay, di ba klaro? Ito ihatag na, Okay. tapos ng oras, no? Okay, ito ihatag sa 5 minutos sa pagpangutana. Okay. Okay, Juan. Salamat kay Brad Mitch. Una na kong pangutana. Ang atong tema no nga gipabarog nga imong ginigar nga si Kristo wala na magdili sa pagkaog baboy ug dugo sa bag-ong kasabutan. Imong gibasa ang Marcos 7 ako pong gikutlo. Asa mabasa diri nga gatudlo si Kristo nga dili gihapon ni pagkaon ng baboy ug dugo. Motubag na ko. Di gyud ko affirmative ani nga tema. Ikaw ang affirmative ni ini, busa ikaw ang angay mubasa sumala sa imong gipamatuod nga tema. Wa gani kakabasa nga affirmative ka ako nanungin mo pangutanong negatibo ko. Dili akong katungdanan ang pagpamatuod. Hulata nga ako'y magpamatuod, ikaw mag-negatibo kay tug-anan ikaw. Sunod pangutana. O lagi. Ganina gipangitaan ko nimo litra por litra. Mao nang pangayuan po kanako litra por litra ron. Kay imo man gigamit ang Marcos 7:18-23 sa pagnigar sa akong pag-ingon nga wala na magtudlo si Kristo nga gidili gahapon ng pagkaon og baboy. Mo nang bardir na nimo ron asa sa Mateo 7:18-23 nga gadili gahapon si Kristo sa pagkaon og baboy. Matubag na ko. Salamat sa imong pangutana. Litra po, litra. Okay. So wala sa imong pangutana nga imong gibalik kay giganahan ka sa akong tubag. Isip affirmatibo mooy mo pamatuod. Isip ni negatibo mooy mo supak sa gipamatuod. Wa gani ka nakabasag bersikulo nga si Kristo wala nagdili nga ipakaon ang baboy og dugo. Ako na no imong papamatod nga dili man ko affirmatibo. Busa pamatod isa nga mabasa ang imong tema. Di ba tinaw? Wala ang sunod nga pangutana. Okay. Diba klaro kayo sa mga naminaw. Ganina gipangitaan ko niya litra por litra katong proposition. Mabasa gid litra por litra sa Biblia. Dili mo na mao kay maghimo kay kag proposition, dili na siya at litra por litra nga mo gi imong ibutang niya sa proposition. Mao ni ang pangutana. Kay imo man gigamit ang Marcos 7:18-23 sa pagnigar sa akong proposisyon nga wala na magtudlo si Kristo nga gidili gihapon ang pagkaog baboy og dugo. Asa mabasa sa Marcos 7:18-23 nga dili gihapon ipakaon ang baboy og dugo. Motubag na ko. Litra por litra kay litra por litra may mga pangayon ako ganina. Motubag na ko. Kung litra por litra mabasa na ko, pildi ka. Marcos 7. Dili gihapon siya. Firma ha. Sa 18-23. Kung mabasa na ko. Okay. 18-23. Ato pirmahan ha. Kung mabasa na ko. Okay, dili. Pero Dili, that is challenge. Kung mabasa na ko nga word for word mabasa nga dili ang baboy pagkaon kay hugaw sa Marcos 7 pildi siya. 18-23. Pildi siya. Basta sa Marcos. Kung dili na ko mabasa, pildi ko. Ako, mupisa ako, pero ako lang ipasigaan nga. Marcos! Wala Dito po basahon. Kadjud lang. Maron sa Marcos, basahon ako sa Marcos, mo dito po basahon. Sa dili pa basahon mo, hatag sa ko sa mga listener nga. Sa mga debate nga akong nakita, an itikal nga mo ingon ana ka. Wala debate nga na buhatag kag itikal nga sa tanabang Kasi sila yung pangutana lang. wala magutay judge sa aning debate nga religious. Ay lagi. Okay, lagi, that is challenge. Muna. Imo kong pangitaan og word for word. Okay, Excuse me. Imo kong gipangitaan word for word. Kung mabasa na ko word for word nga ang baboy hugaw og dili pagkaon sa bag-ong tugon Marcos. Pildi ka. Kung di na ko mabasa, pildi ko.
Moderator pasahon. Lagi lang nga pangutana. lagi. Ganita, no? Para mapamatunan. Mao lagi no. Okay, Simple lain raman to, iya raman tong tubagon kung naa. Lagi Wala siya mo tubag. lagi. Basta mo pirma ka. Mao lagi. Lagi. Lain lang pangutana. Okay. Lain lang pangutana. Gani na ra ko balik, wa sige pakita. Lagi. Magkondisyon na hinoon. Mo bitaw na. Lain pangutana. Okay, Lain pangutana. Lain pangutana. Abi na Okay. mo. Okay. Uban kag lupa. Okay. Gigamit na ako ganina ang Hebrehanong 13:9 nga kanang tulumanon mahitungod sa kalanon dili na makatabang mahitungod sa pagkamatarong. Usa na ka proof nga dili na Christian teaching ng kosher law. Kaya di mo kuno makatabang. Karon imo man pong gikutlo Brad Mitch sa imong pagnigar. Asa man pud mabasa sa Hebrehanong 13:9 nga nag-ingon si Kristo kay mao man niya akong gipabarog nga dili gihapon ipakaon ng baboy ug dugo. Matubag na ko. Ang imong gigamit nga bersikulong Hebrehanong 13:9, wag yun mabasa ang imong tema nga wala na nagdili si Kristo sa pagkaog baboy ug dugo. Di ba klaro? Bosa, ikaw ang angay mo gamit sa teksto nga muhaom sa imong tema. Ang akong ingon na ang imong gigamit nga Hebrehanong 13:9 dili haom sa imong tema kay di gyud mabasa sa Hebrehanong 13:9 nga wala na nagdili si Kristo sa pagkaog baboy ug dugo. Natubag ang pangutana, sunod pangutana. Ang Okay, iyang napay okay. oras. Yeah. Pangutana. Okay. Balikon ko no kay Minutes klaro and 30 kayo. seconds. Gigamit nimo ang Hebrehanong 13:9 sa pagnigar sa akong proposisyon nga wala na magdili si Kristo sa pagkaog baboy sa bag-ong kasabutan og dugo. Asa man mabasa diri sa Hebrehanong 13:9 nga gaingon si Kristo nga dili gyapon ipakaon ng baboy og dugo. Litra por litra kay ganin ang ipanghiuan mo kunin mo litra por litra. It's unfair to me nga mangayo kag litra por litra nako din ikaw di ka mohatag og litra por litra. Usa man ang klase sa tao. May lang og ikaw rin ako. Luhi kayo. Mutubag nako. Okay, bad meds. Maunay resulta sa mupatakan pamatuod nga sumalas Biblia ang tema nga di mabasa. Akong gihuling ang Hebrehanong 13:9 kung naa na ba ang imong tema nga wala nagdili si Kristo sa pagkaog baboy og dugo. Nan kay wa man dito di modo ang Hebrehanong 13:9 wa gyud na nagamit aron sa pagpamatuod sa imong tema. Natubag ang pangutana. Asa mabasa sa Biblia nga kung mag-proposition o debate, litra por litra yung kutloon diya sa proposition. Mr. Moderator, ang tema, Mr. Moderator, baboy og dugo. Dili sa proposition sa debate. Ang akong katbang, nisimbuwag na gyud intawon sa tema. Kay di ka pamatuod sa tema. Pangutan na bahin sa tema. Ikaw ko pamatuod. Okay. Asa mabasa sa Biblia kay litra por litra magaymo kay pangayo. Asa mabasa sa Biblia nga kung maghimog proposition, litra por litra nga isulat diha kadtog yung naa sa Biblia. Mr. Ano Moderator, na mo may Mr. Moderator, bisan ko sa pangutana ha akong tubagon apan di ko kumuuban ni aglupan karon kay daghan naming mga saha. Okay, lain na Ang lang. tema, Mr. Moderator, Okay. baboy ug dugo dili debate. Ang gidebatehan baboy ug dugo nga wa na gitudlo ni Kristo sa bagong kasabutan. Mao na tema. Unya ni gamit og bersikulo nga wala gyud nihaom sa tema. Okay, sunod pangutana kanang pangutana bang makapuntos ka? Okay. Okay, napay oras kay kano po 2 minutes naman sa lang na. 1 minute and 30 Okay, dili na lang ko mugos og litra por litra no. Ako lang siyang gitagaan, whole New Testament. New Whole Testament. Okay, salamat kayo na pana. Adi na pangutana, wala Wala pa. oras. Wala Pwede pa. pa. Pwede pa istorya. Pwede pa rin. Asa mabasa sa Biblia Bradmates sa bagong kasabutan nga nanudlo gihapon si Kristo nga dili gihapon ipakaon ng baboy og dugo. Litra por litra. Kung mabasa, okay, kung mabasa lagi nako niya. Kung mabasa na ako lagi na alagi, kung mabasa na ako pupirma ka nga pildi ka, akong basahon. Kay di na ako mabasa pildi po ko. Ay, ayaw na Ay, ng anong magkondisyon pa man ka? Aron makita sa mga tao nga nagyo di ay mabasa. Mahadlo ka nga Sa ato pa, dili ka mahatag og bersikulo kung dili ka mahatag og kondisyon. Maumang gani na aron once for all kung di na ako mabasa pildi ko. Kung mabasa na ako pildi ka. Dili Ako mo. sugot man ko. Okay, dili mo yun si Brother Silva. Dili ko mo yun nga no kay. Kung- Dili to pag. Okay. Kaya ano, kung una, ato pa manghilngon po, sakto ba nga hubad? Ikus Okay. examine man na, bawal kayo mo, mudawat lang ka niya ang hubad, dili mo uyon dito Okay, sa sige. original Okay. manuscript. Sige, So, lain ang na- pangutana na lang. Lain pangutana na lang. Okay. Murag niya nang bahay na, magdebate na po tayo laing nga oras na. no? Okay. Okay. Mao Lain gihapon. pangutana. Sumala sa akong gipabarog, Marama na, 5 minutes na. Okay, tapos na 5 minutes. Nasabta ako po na boto nga doon na po kay condition Brother Mitch, no? Then depende na po ni Brother nga dawaton ba po nga
o yun ba po siya nga okay ka dahil kondisyon, no? Cross examine mo guna. Muna nga, depende na sa inyong pa, no? Ako lang, nagsubay ako sa ato ang mga panagdiskusyon na dito sa Balaod, no? Dahil na pumantay oras ng panahon, ato na ihatag na lang sa ato rebuttal kay 10 minutes man eh. 5 minutes lang. 5 minutes ang apiki na blaweta ni. Pwede pa. Tag 5 minutes ang among rebuttal dayong cross-examine 10 minutes, 20 pa man tanan. Pwede pa. Naman summary, no? Dahil 3 minutes ang summary. 3 minutes. 5 ang cross-examine gihapon. Aron makakuan ka sa veritas. Aron mo ka Ang yatag sa rebuttal, no? Kay 5 minutes. Affirmative side, doon ay 5 minutes, no? 5 minutes to ba, no? Dahil 5 minutes po ang cross-examine. Okay, 5 minutes sa rebuttal. Ni Brother Selvert Tunduyan. Okay, mo niya akong debata, no? Sa mga debate, God, kung maghimo galit ang proposisyon, dili na siya necessarily nga word for word nga kanang proposisyon mo gyud ang naa didto gyud sa Biblia. Kasi na mo yung pamatud-an ko ang matuod nga iglesia ni Kristo ni nga gitukod ni Felix Manalo. Di ang basa sa Biblia. So ang proposition dili necessarily nga ibutang gyud diha. Asa man kakakitag maghimo proposisyon? Siguro apilon po ni basa ning pamatud-an. Ug litra por litra dili man na. Sabton kay apil man ang masabot. Pero kay balo ko nga taktika tos debate. Pero ako lang ni object lang ko para maklaro pos na minaw ba nga wata mauyon siyang gibuhat. Ikaduha, misrepresentation. Kutlo kog Levitiko, wa man ko moingon nga sa bag-ong tugon to. Ako na itong ikutlo nga sa daan gidili na. Puro magyang ipasabot sa naminaw nga hasta sa bagong tugon giingon ko nun ako nga mauna gidili gyapon na wa pildi na ko ana. Ayo i-represent ang akong gisulti. O mauna. Klaro kayo no nga. Giingon diri nga sa proposition. Pamatud-an nga wala na magdili si Kristo sa pagkaon og baboy og dugo sa bag-ong kasabutan. Pangitaan jud ko niya litra por litra. Nagkahibaluman siya nga dili litra por litra ang tanan, apil ang masabot ni Nehemias 8:8. Kay unsa may sabton kung way mabasa. Mo lagi basahon then sabton. Mao na nga kung nagdili si Kristo, mo na mahita gyud kog litra por litra. Kay litra por litra man pud ang iyang pagpangayon ako asa mabasa sa Biblia nga gadili gihapon si Kristo sa pagkaog dugo. O baboy. Wa gyud siya napakita. Ay, daghan siya kay mga style, daghan kay sa mga style, pero kamo na bahalang naminaw. Og napamatud-an ba niya ni? Gamit na ako Marcos City, di gyapon siya kabasa dito. Iyanong kong kondisyonan. So ito pa, di siya kahatag o di siya kakondisyon. Na ako, God, maghisitan ko, mag-alanganin ko mo dawat anang kondisyon kay nahitabo na mong guna, God, sa mga ubang debate nga naalagi gibasa, pero di po maong hubad. Subjecto, kung sa examen mabud ang hubad. O na nga, kabuang ni mo katubang kag debate pataka kag dawat og kondisyon. Wa pa gali mahiling og unsang klase subad to. Unsang klase subad to. Mao na nga wa siya nabakita. Gigamit na ko ang Marcos City. Pangayuan na ko sa bersikulo nga asa mabasa nga dili bas Kristo wala. Ang Hebrew Hanon 3:9 gyapon nga di na importante ng pagtulon-an mahitungod sa kalanon, mahitungod sa pagkamatarong wa gyapon siya gipakita. So, ang iyang negation, wala yun. Ang iya lang, balik-balikon lang niya ng litra por litra nga, asa na mabasa nga, si Kristo, gaingon nga, kanon, or unsa na nga, ipasabot niya nga, kanang dili gihapon ipakaon. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Unya, kadtong 1 Corinto, 10 nga akong gibasa, wag gali niya to, niga. Nga si Pablo, gaingon nga, kung dapiton ka dili magtotoo, sa imong balay, kaon bisag unsa sa walay pagpangutana sa konsensya, pero ang 70 Adventista sa ayo sa baboy na. Pero sa igingon ni Pablo dili na yun na mao na nga ang Christianity dili na. Ya katong sa buhat 15 pod nga gadili pa sila dugo, wala man tong mahom stima kay ang gasulti ato gani si James. Although ila tong gidili sa ilang council, pero dili man si Kristo gasulti ato. Wa gihapon matunong kay ang atong tema si Kristo man. Pananglit og ang Kristiyano day moingon nga dili gihapon nato ni sakop lang wa unya gibase sa old basihan day na nga ang atong tema Kristo man wala na magtudlo si Kristo nga gidili gihapon sa bagong tugon ng dugo og baboy mao na. So mukutlo siya Council of Jerusalem nga wa man si Kristo dito
konsilyo man to nila sa Jerusalem nga ila pang giapil ng Jewish custom kay naaman po sila gahom sa pagdili og pagtugot. Pero dili niya makunik nga si Kristo gatudlo ba ato, kay wala naman gatudlo si Kristo, iya galing ipakaon niyang dugo sa San Juan 6. So wa niya madigar gyud ning akong ipabarog nga wala na magdili si Kristo sa pagkaon og baboy ug dugo sa bag-ong kasabutan. Pangitaan ko ni litra po litra ani, pangayuan po siya nako asa mabasa sa Biblia litra po litra nga gadili gapon si Kristo sa pagkaog kuan baboy og dugo. Di po siyang kabasa. Anya daghan siya mga style, no? Unya mo object yu ko kay mo po'y gusto sa mga kauban akong si Ibdi kay maot mo ko na magpahinay-hinay lang ta. Yung ta ko ganahan ana. Pero kung may gusto sa ko mga kauban, ako na lang object na lang giko. Okay, natapos na ang pag-rebuttal sa affirmative. Doon na mga 5 minutos po sa pag-cross-examine kaniya. Okay, ito hatang i-validate sa pag-cross-examine. O yun ka ba, Mr. Beritas, nga imong temas, wala na nagdili si Kristo sa pagkaugdugo o baboy o dugo sa bagong kasabutan. Okay, wa may mabasa nga dili siya. O yun ka nga manitima. Yes. Okay. Kanang buhat 15, 28, 29, bagong kasabutan daan. Bag-o na, pero wala si Kristo gasulti ana. Kinsa may kasultihan na yawa. Ang konsilyo sa mga apostoles. Pero wala sila maingon nga ipadayon na hangtod-hangtod. Sa ilang panahon gidili. Pero sa mga kung siya atong balaod ron, pwede man nato nag-usbon pagka sunod tuig. Inana, sa ila pa nang gidili. Sa ako na mag-explain ganina nga wala nila hutda og kana bang usob ang Jewish custom sa pagsugod sa simbahan. Sunod pangutana. Kini bang pagdili og baboy gigiyunan sa balang sa Espiritu Santo wala? Sa ako ng tema nga akong pamatud-an nga wala magdili si Kristo og pagkaog baboy og dugo. Mao man ni akong gipabarog. Nganong mangita pa man kag lain diyang bersikulo nga ako naman gipabarog nga wala na magdili si Kristo. Ang imong pangitaon ron sa Biblia nga si Kristo gadili og pagkaog. Sunod pangutana Mr. Beritas. Kining imong tema nga niya ay bagong kasabutan. Ang buhat 15, 28, 29 bagong kasabutan. Ang Espiritu Santo nga nagagiya nga niuyon nga dili ipakaon ang dugo. Sayo husto. Gidili na sa daan nga ilang giapil paghapon. Pero ang atong tema Kristo manggod. Ang buhat 15, 28, 29 daan tugon bago. Mori, bag-o pero si Kristo may atong gibasi. Kay og mukutlo dai nang usa ka sakop sa iglesia unya daan yang kutlon mo nga di kagtudlo ni Kristo. Mabasa ba nimo sa buhat 28? Di ba 15, 28, 29 nga kanang pagdili sa pagkaog dugo nga giyunan sa balang Espiritu sa Espiritu Santo gikutlo nila ilang gibasehan ang tugon. Wa manggoy ikaing excuse me, mabasa dili. Wa may laing dili tubutan sa tubag no. Okay, validate sa jet lang. Okay. Patubagon na si Brother Silva. Wala manggod magdili si Kristo sa bagong tugon. So wa tay laing mapasangilan asa nila nagibase sa daan. Nasayop ba ang Espiritu Santo nga nagdili sa pagkaon og dugo sanlit giutugot na makanin ni Kristo? Nasayop wala? Wala mabasa, dili mabasa sa Biblia na sayop ang Espiritu Santo. Gigiyahan lang sila nga dili sa maong panahon. Pagtubag 50. Asa panahon, asa ba unang nagministeryo? Asa Kristo o ang Espiritu Santo? Asa una? Asa yung unang nagministeryo? Si Kristo o ang Espiritu Santo? dili na mo yatong tema. Okay. Sanod pagutana. Kay matod pa nimo ang Espiritu Santo nagdili, giiyunan sa pagdili ang pagkaog dugo. Husto ba ang mando sa Espiritu Santo o sayo? Wala mo kumingog sayop. Okay. Akong giingon ko ganina nga sa ilang panahon ila patong gidili. Pero wala na nila gibase sa tudlo ni Kristo. Sa daan pa. Sunod pangutana. Kaklaro. Uyon ka na nga naay mabasa nga dili ipakaon ang dugo sa bagong kasabutan. Uyon ka sa Biblia. Kanya kay ang bagong kasabutan go dili man kay panahon na sa mga apostol. Kay may kag bagong kasabutan Christianity unang siglo ikaduha ikatulo. Apil gani ang Council of Florence na. Nya kay ila man ang gilugak na giabrogi sa Council of Florence mo nang dili na. Ang akong pangutana, uyon ka ba na naay mabasa sa Biblia sa bagong kasabutan nga ang dugo dili ipakaon? Uyon ka dili? Muuyon ko pero kana dili gibase ni Kristo. Gibase sa daan. Kun mao, uyon ka na nga ang imong tema, wag gyud katoy hagaw kay naa di ay mabasa sa bagong kasabutan nga dili ipakaon dugo. Dili ko muuyon. Dili ko muuyon sa iyang pagsabot. Kay ang akong pag-uyon gibase man sa daan. Unya ang akong timang gipirmahan ingon man wala na
dili si Kristo sa pagkaon og baboy ug dugo. Og si Pablo og ang Council of Jerusalem ila pa unta nang nahibaw gikan ni Kristo nga giingna silang Kristo ana, sakto siya, makapabor siya. Pero ila mong gibase sa daan. O, ang membro dai Sunod pangutana. Oh, human. Oy, sikretas yun. Parehas. 10 seconds, sige. Okay, parehas good. Nga si Pablo ang iyang disipulo iya paghapon gipatuli. O niya, applicable ka There's pa. objection. Wala ito. Excuse me. Wa ko nang utanag tole. Ayaw gipatisip ang tao. Wala. Ang tema sumala sa baboy og dugo dili tole. Niabot pa tag tole na no. Monitor, example. Wala may pisot tole. Example. Wala gibawal ang example. Okay, sunod pangutana. Ang imong tema nga wala gidagdili si Kristo nga ipakadili ipakaon ang baboy og dugo sumala sa bagong kasabutan. Kining mabasa sa bagong kasabutan nga dili ipakaon ang dugo sa buhat 15:29 nga matod nimo sumala sa daang tugon ilang gibasihan. Mabasa ba nga sumala na sa bagong daang tugon ilang gibasihan? Mabasa dili. Di na mo ko kinahanglan ko ano Okay. Naamang gina sa daang kasabutan. Mabasa ba sa buhat 15:28-29 nga ang pagdili nila sa pagkaon og dugo gibasihan nila daang kasabutan? Mabasa dili. Wala ay mong gipangita litra po litra. Ang akong presentation implicit gipasabot. Gipasabot kay sa daan man gyud na mabasa. Wala man ang gina ni Kristo. Sunod pangutana. Atong naginuton pila kawang ako minuto. Kung mao uyon ka na nga ang imong tema nga pamatod ani mo sumala sa Biblia nga wala si Kristo nagdili sa pagkaon dugo og baboy sa bagong kasabutan, ang mabasa di ay naay mabasa nga dili ipakaon ng dugo sa bagong kasabutan. Uyon ka. Dili ko muuyon sa imong pagsabot. Pero sa atong pagsabot muuyon ko. Okay, ang akong gipasabot mao man nga niuyon ko nga gadili sila pero gibase sa daan. Okay, natapos na ang oras. Gibase sa daan. Salamat kayo. Naginot kayo ang Okay. Ito yatag sa rebuttal sa negative nga 5 minutes. Yeah. Gani wag gyud ko gakuan konekson, wag gyud na lang nako gyud siya gi-object sa mga daghang mga objection ang objection na. Ang iya magyong tema ikson kun imong tan-awon, mas naay mabasa ang kakontra sa iyang tema. O sa iyang tema, pamatudan ko na wala na nagdili si Kristo sa pagkaon o baboy o dugo sa bagong kasabutan. Di ay bagong kasabutan. Dito siya nabulasot. Ano man? Ang buhat 15:28-29 klaro man na giniyahan sa Espiritu Santo ang mga tinunan o kami nagakahuyon na dili ipakaon ang dugo. Sa ato pa, sa tema ni Brother Britas, ang iyang pagpamatuod, wag yun nabasa sa Biblia, iyang giangkon nga di yun mabasa sa Biblia. Ikaduha, ang mabasas di ay sa Biblia na dili ipakaon ang dugo sa bagong kasabutan. Hilngan ninyo na ang inyong mga Biblia diha. Buhat 15:28-29. Og naabay mabasa sa iyang pagsabot nga ang ilang gibasihan ang daang kasabutan, iya raman to. Ang Juan 16:13, ang Espiritu Santo mutudlo sa tanan nga kamatuoran hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Iya raman to. Kay paghuman pag ministeryo ni Kristo, pagbiya ni Kristo din sa yuta diya sa langit, ang Espiritu Santo maunay mutudlo sa tanang kamatuoran. Kung nagtugot na si Kristo ipakaon ng baboy o ang dugo sa iyang ministeryo, nga ano pa mang muuyon ang Espiritu Santo na dili ipakaon ng dugo buhat 15:28-29. Tanawa rag yun na igsoon. Bulasot lagi na katarungan. Kung nagsulti si Kristo na ipakaon ng baboy, nga ano mang nikapakapa si Pedro sa diyang ipakitaan sa buhat 10 sa pananaon na ipakapakano siya mga mahugaw. Mingon utatos Pedro, praise the Lord! Ayaw na lang ko na nagsuguan, kay mukaon na ko ana, kay samtang si Kristo din pa, gitudlo na lang yan, ipakaon tanan. Bisa kung sa'y musulod, hangtod langaw, ulod, ulahipan, okok. Musulos ba? Di na makapahugaw. Hala, kamo karon mga kaigsunan, yun nila ninyong prinsipyo ha? Di ba? Mao na,
mo pamatod gani tas tema kana pong nais kabok bersikulo. Wa gyud niya mo bersikulo. Pero ang iyang tema giunay sa iyang bersikulo sa bersikulo sa Biblia. Unsay giun sa pagunay? Giun sa pagsupag sa bersikulo. Tema, wala diha sa bagong kasabutan ang si Kristo nagdili sa pagkaon og baboy dugo. Unsa man ang buot? 15:28-29. Daang tugon. Tanawa ra gyud na. Tanawa ra gyud. Kamu kuno'y paminaw pagtimbang-timbang anang mga katarungan ng mga kaigsonan. Nga naman, ipamugos gyud ni Brother Veritas si Kristo ni kaningon nga kanang akong dugo. Asa man na mabasa? Inna ang akong dugo ay kana. Ang ipagkaon ang lawas, ang tinapay. Na unsa man punoon. Mahimo na tanan ng mga wakwak kay mukha og dugo. Nga tanawa? Mga kaigsunan ug mga kahigalaan. Atong ayuhon. Mugamit ang bersikulo sa Biblia, muhatag-hatag tag mga konklusyon, nag-ingon si Kristo ipakaon ng dugo. Di na lang nako na naginuton kay wa ko ni mabasa. Asa na nagikutlo niya? Dito sa Juan 6. Nga ningon si Kristo nga, ang mukaon sa akong tinapay, mukaon sa akong lawas, o minom sa akong dugo, may kinabuhing dayon. Juan 6, 52, 55. Mabasa ba ang kanang dugo? Unya mo ba nga, wag yung mabasa. Mubitaw na ako kampante kung na'y mabasa. Mubitaw na musugot kong challenge, og nara ka, og nako'y mabasa, litra por litra nga ang baboy dili pagkaon. Kay hugaw sa bagong tugon. Pildi ka. Pirmahan ita. Kay di na ako mabasa, pildi ko. Di siya musugod, di siya mo pirma. Huwag man kayo mabasa, nga naman di ka mo pirma. Di ba klaro? Kaya ako, mupirma man ko, kung di mabasa, pildi ko. Sa ato pa ikaw, gadiluso pa ka. Wana. Okay, tapos. Okay, salamat. Okay, doon ay pagpangutana. Ang affirmative side, pangutana sa negative, 5 minutes po. Akong pangutana, broadmates, ang atong tema, nga pamatudan ako nga wala na magdili si Kristo sa pagkaon og baboy og dugo sa bagong kasabutan. Dayon gigutlo nimo ang buhat 15:29 sa pagnigar, no, sa akong pagpabarog. Timan ing Kristo ha, Kristo. Sa buhat 15:29 kinsay namulong dili paghapon ipakaon ang dugo, si Kristo o sila ray gasulti giniyahan sa Espiritu Santo? Okay, salamat kayo. Kinsa may nagsulti, si Kristo o mga apostol ra nga gigiyahan sa Espiritu Santo? Okay, ang nagsulti ang Espiritu Santo nga mao'y nagagiya sa mga apostoles nga dili ipakaon ang dugo. Kaya ang Espiritu Santo gipadala ni Kristo, gipadala sa Dios Amahan. So Juan 16 12 ngadto 13 nga mao'y mutudlo sa tibuok kamatuoran hangtod sa katapusan. Di modo ningon po si Kristo, ang iyang gitudlo dili gikan niya kundi dili gikan ako. Mao na nga ug unsay gitudlo sa Espiritu Santo gikan to gihapon ni Kristo. Kay mao naman po to ang mutudlo sa tanang kasuguan. Salamat sa tubod pangutana. Okay, ang ato manggong tema si Kristo. Dili nang unsay gidikta sa Espiritu Santo kay akong giistorya kanina di man ko musupa kana kay sa sinugdanan lagi sa iglesia ila po nang gidili. Ang akong timang gipabarog is pamatud-an ko nga wala na magtudlo si Kristo sa pagkaon og baboy og dugo sa bagong kasabutan. Mao nang karon nga importante kay ining pangutana ha. Okay, pangutana. Kinsa may giingon? Si Kristo o mga apostol lang giniyahan sa Espiritu Santo? So kay kung moingon kag mga apostol ginihan sa Espiritu Santo, dili na, wala mo tanong stima. So muuyon ka nga, ang gaistorya dili si Kristo. Mutubag na ko. Okay, bagpets. Si Kristo gipadalas amahan human nga si Kristo ni kayab sa langit. Unya, ingon ang amahan, ingon ang si Kristo, ang Espiritu Santo nga mao ang manlalaban mo'y mutudlo sa tanang kamatuoran hangtod sa katapusan. O niya ingon si Kristo, ang iyang gitudlo dili sa iyang kaugalingon kundi dili gikan ako. Di modo kay ang Espiritu Santo nanudlo man nga dili ipakaon ang dugo gikan ra gihapon to kang Kristo.
kay si Kristo may nagunag panudlo nga dili ipakaon ang dugo tungod kay ang Espiritu Santo mismo nagpadayon nga di ipakaon ang dugo. Nato ba ang pangutana? Lain proceed nga pangutana. Ang akong pangutana si Kristo ba'y gasulti? Dili ang pagsabot nga tungod kay ilaro man ang pagtulunan, mauna nga susama ra gyapon nga dili man ang pangutana, kinsay gaistorya, kinsay gaingon, kaya nga tong tema Kristo manggod. O wala na magdili si Kristo sa bag-ong tugon sa pagkaog baboy og dugo. O nang Kristo, di man ko masupak ko na nga sa sinugdan ng Espiritu Santo gagiya nila nga gadili sila na. Mao lagi mao na nga, mao yun na ka nga dili si Kristo may gasulti. Motobang nako. Dili na si Kristo ang nagsulti salamat. Dili si Kristo ang nagsulti apan ang Espiritu Santo nga nanudlo ningon si Kristo ang iyang gitudlo gikan ako. Kay siya na'y mutudlo sa tanang kamatuoran. Di modo ang Espiritu Santo o si Kristo nagkauyon. Apa niadtong pag-ingon nga gigiyahan sa Espiritu Santo nga di pagkaundugo. Ang Espiritu Santo na kaywa na'y Kristo dili. Apan ang gitudlo sa Espiritu Santo gikan nagahapon ni Kristo. Sumalas Biblia. Natubag ang pangutaran. Okay, lain nga po siya. Okay, wala ko ilabot ang nag-Espiritu. Di mo po kumusupak ana. Mubukos kita sa tema. Okay, kasi Kristo. O lagi na. Say, niuyo naman ka nga, dili si Kristo may gasulti, pero masabot nga, apil ra gihapon, okay na, laing pamutana. Okay. Gigamit imong basihan ang kaganina, ang katong Marcos City, balikan na to, kaya na pa may panahon. Okay. Asa ang bersikulo sa Biblia, kato sa Marcos City, katong imong panghinambo ganina, nga mabasa yun ang gadilis Kristo. Ay na lang ko kondisyon kay di mo kumuyon ang kondisyonan kay i-examine ba man ang bersikulo. Asang bersikulo sa Biblia nga nag-ingon si Kristo nga dili gihapon ipakaon ng baboy og dugo. Mr. Veritas, di ni panahon nga mangutana ka Bible quiz. Debate ni mao man gani nga ningon ko kung naay mabasa nako. Objection moderator. Wa ko na mayo. Dili mayo. Ako pangitaan kog litra por litra. Wala nga dinala na pangutana. Okay, dinala na ipapangutana. Kung ako may mangayo, daghang reklamo. Di mo lagi na. Naay ako kay pabasa sa moderator. Pero mo pirma ka, pirdi ka mabasa. Ano mo na? Kung sa di mayo ko. Kay ako mo pirma man ko. Og dili mabasa, pirdi ko. Og mabasa, pirdi siya. Nga naman ka mahadlok. Okay, wala mo nagkawin. Ako di ba ko mahadlok? Okay, nakuha na pila na. O di ba ko mahadlok mo pirma kay naamang ko'y mabasa? Gisulti na ko. Gisulti na ko anong di ko musugot. Kay subject to cross examination ang bersikulo niyang basahon. Maumang gani, kay matod pa ni mong nao. Nagduda magang wala, munang mong ibingon ko. Kung naay mabasa na ako, mo pirma ka, mapirmi ka. Okay, salamat. Okay, natapos ang oras, no? Okay, Dan, doon na lang mga 3 minutes, no? Kaya ito 20 man. Summarize. Okay, ang kinalasan mo summarize ang affirmative. Okay. Kulihatan ni Brother Mitchell Vindelio sa iyang summary. Higala, Igson, salamat kayo. Una, maubitaw na nga ako, kampante ko nga mupirma nga pildi ko kung way mabasa. Kay na'y mabasa. Okay, apan nga naman din ako isubasta-subasta basa. Napatidaghang debatihong at agiaunon. Napatidaghang debatihong at tubangon. Kaya basig si Brother Veritas, makabasa na ani kay hinoon mo po ni, di na ni siya mangutana ana. Pero gusto siya magpa-Bible study, ako sa Bible study yan. Di ba klaro? Kaya niyon siyang, way mabasa. Di ko na, pirma ko, kung way mabasa, pildi ko. Kung may mabasa, pildi siya, di siya mo pirma man ko. Di ka mo nalang timbang-timbang anak, wabag yun ang ganoon. Okay, now karon. Matod pa niya, ang iya, wala ko yun, nasupak ang iyang tima. Saan ako pagsupak, wapan niya ni Baro? O saan may ni Baro gani? Ang iyang kursi namin, wala si Kristo, dili si Kristo. Di yung dili si Kristo. Si Kristo, so pagtudlo ni Kristo dito naman sa langit. Pero niyo sa Kristo, ang gitudlo sa Espiritu Santo, dili gikan niya, gikan ako. Juan 16:12-13, ang tanang gisulti sa Espiritu Santo, gitudlo niya, magtudtol siya sa tanang kamatuoran hangtod sa katapusan. Kano sa man nagministeryo ang Espiritu Santo? Humani kayab si Kristo. Tanawa na. Kung nato ko yun ang Kabilitas, si Kristo nanudlo, ipakaong dugo, ipakaong baboy. Nga pagkabot sa Espiritu Santo, sa konsilyo sa Jerusalem, di na po ipakaong baboy. O
og dugo dili pa kaong dugo. Usa may mahitabo. Ang Espiritu Santo si Kristo nagsinupakay. Ha? Tanawa ra gyud na. Muna daghang adlin, di abot og tuli. Wa may isong tuli dire. Wala isong tuli. Ngano ko ta magtinuli ay noon panahon ng summer. Pero alam magpatuli mi diri tanan nga puro sa may mituli. Now, kanan mga kaigsonan, sa lahat niyo pagkasulti kining tema, wag gyud din tao nakatoy hakaw. Kay sumala man sa Biblia, unsay na hitabo. Ang mabasa sa Biblia, so kuan kay paglampur na sa tema, kay ang mabasa sa Bagong Tugon, sa buhat 15:28-29, dili ipakaon ang dugo. Pero iyang tema, sa Bagong Tugon, wala na mabasa na dili ipakaon dugo. Di ba klaro? Mao na basahin ninyo ang buhat 15:28-29. O di ba ang tema ni Brother Benitez, dili suglog ka pa. Kaya ang tema mao, kamatodan niya nga wala na gito gidili ni Kristo ang pagkaog dugo og baboy. Baboy og dugo sa bagong kasabutan. Unsa man ang buhat 15:28-29, daang tugo. Ang bote pasabot ang Espiritu Santo kasupat-supat kay Kristo. Kahayag pa na sa tugtuto. Higala o gison, niining takna ang pinakasayon sa debate igsoon, kanang magsupa ka sa usa ka butang nga wa ko nakatindog. Sumalas Biblia, ngayon nabasa. Daghang kay salamat. O may hapon kanatong tanan. Okay, salamat kayo, Brother Mitchell Bendelio, at ihatag ni Brother Salvard sa apong sabari. 3 minutos lang. Okay, salamat kayo, Brad Mitch. Okay. Sa buhat 15:29, ako naman nang i-explicar o ayaw ka ganina. Nga sa bago pa ang iglesia, ila pa nang gidilig. Pero ang tema ko akong gipirmahan, pamatud-an ko nga wala na magdili si Kristo sa pagkaon og baboy ug dugo sa bagong kasabutan. Kristo. Wala kay Kristiyanismo na guta. Dili ko niya gamitan ato nga niingon na ko ni uyo na ko nga sa sinugdanan ila pang giapil lang Jewish custom. Kani si Pablo na limot lang ko atong disipulo niya nga iyang ipatuli tong iyang disipulo. Pero dili naman na Christian nga pamagi kay bautismo naman. Oh. Kung mo di ay mo gamit ta og Jewish custom, ingon day gitudlo gihapon na ni Kristo. Mo na importante asa mabasa sa Biblia kasi Kristo gadili. Kay Kristiyanismo naman ta. Ako nang giklaro na kog explicar nga dili ko mo supak anang buhat 15:29. Kaya ako namang ibasag daan tong footnote sa katilingbanong Biblia nga sa sinugdanan bag-o pa ang iglesia ila pang sunod ng mga Jewish custom. Simbang Katoliko gaingon ana kay wala nila gi raspa wala tanan ila pang girespeto balik-balik gig Sabado si Kristo. Nya mahibong ko nga ilang gihapong awaton na nga wala naman magtudlo si Kristo ana. Iya lang gibantayan pagrespeto sa mga Hudiyo pero wala na siya magtudlo nga padayon gihapon na asa nang pagdili sa pagkaog dugo og baboy. O na nga nipukus na lang siya baboy kay sa dugo, nipokus na lang siya sa dugo kay mabasa man buhat 15:29. Wala na siya may isgot tong baboy. Wala sa isgot. Wa magay mabasa nga si Kristo gadili og baboy og dugo. Ang yan na lang mga lap-kalap kadtong sa Council of Jerusalem. Ako naman tong gi-explicar. Ang yang burden ron si Kristo nanudlo ba? Dili na nga ilang gidili gihapon base sa daang tugon. Ngayon ana, dayon sa Marcos 14 god. Giingon diri. Marcos 14:3. Ang makaon bisag unsa dili maghukom sa tawo nga utanon ray kanon ug ang tawo usab nga utanon ray kanon dili angay maghukom sa tawo nga makaon bisag unsa kay gidawat na siya sa Dios o bagong tugon man ni nya hukman man kumitsin kago baboy kay si Pablo nga di naman ka maghukom ana kay ano man sa anong dili naman importante ng pagdulon ana kay giingon diri sa 14 sa Roma ang akong pagkahiusa sa Ginoong Hesus, ako nahibalo og nagtuo nga walay butang nga hugaw sa iyang kaugalingon. Apan kun may nagtuo nga hugaw ang usa ka butang, hugaw kini alang kaniya. O alang kaniya. Wa na mag-isip si Kristo ana, okay, para sa Kristo ang makahugaw kadtong gikan sulod sa tao kana mga dili maayong batasan ba katong basa na ko ganina sa Marcos City. Wa na siya mag-ingon nga isipon gyapon mahugaw ng baboy. Wala na. Wa man si tekstong gihatag ana. Kaya nga naman, sa 17, kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon o pag-inom, kundi pagkamatarong. Kanang doktrinas pagkamatarong wa may labot ng sa kalanon. Gibasa naman ako sa Hebrew 3:9 ganina nga di na makatabang.
wala niya gyud nigahan. Kini 1 Corinto 10. Oh, 25 hangtod 27. okay na po na, no? Ang 3 minutes, no? 3 minutes, oh. Okay. Oh, salamat. Ay, salamat. Okay, salamat na kayo, no, sa mga pag-discuss na kanang debate karon, no? Kaniya ang bahin sa timang pamatud-an nga wala na magdili si Kristos pagkaon ng baboy ug dugo sa bagong kasabutan. Ang affirmative, Brother Silbert Tundiano sa Catholic Faith Defender, yan ba po ni kasamtangan ng itong Vice President, no? Internal sa CFD Dipolog o si Brother Mitchell Vendilio sa Osaka Evangelist sa Seventh-day Adventist Church. Doon na may mga text, wala na tayo igong panahon. Sunod na lang ang Domingo po, no? Fernando Baeza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore.